Oras, 30 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Sa pagkakataong ito, may makakapanayam ho tayo. Opisyal ho sa Bureau of Fire Protection, paingil pa rin ho dito sa utos ho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check sa lahat ho ng mga ahensya ng gobyerno. Well, pinaplano ho kasi na i-lifestyle check din itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nakikitaan naman ho ng medyo labis-labis na karangyaan sa kanilang pamumuhay. Nasa linya na si Bureau of Fire Protection Public Information Director at si Fire Senior Superintendent Bonifacio C. Carta. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po na sa interview na ito. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa lahat ng nakikinig at nanonood po dito sa programa ng Bombo Radio Philippines po. Opo, si Bombo Victor po ito together with Bombo Jaira Hanggayo. Unang-una po, matanong ko lamang kasi nagpaplano nga po itong si DILG Secretary John Vic Rimulya na magsagawa ho ng investigasyon. Siyempre, hinggil pa rin ho doon sa umano'y lavish lifestyle itong ilang mga opisyal ng Bureau of Fire Protection. Pabor ho ba kayo na gawin ito at sumailalim po sa lifestyle check ang inyong hanay? Unang-una po, ang Bureau of Fire Protection po ay nasa ilalim po ng pamumuno ng Department of Interior and Local Government at ang Bureau of Fire Protection po ay in full support po sa panawagan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. tungkol sa paglilinis po sa mga hanay ng mga pamahalaan at welcome po ito sa Bureau of Fire Protection po yung pinahayag ng ating sekretarya ng pagkandak ng lifestyle check sa ating mga miyembro ng Bureau of Fire Protection po. Opo. Kung matatandaan ho ninyo, no, yung kautusan ni Pangulong Marcos na lifestyle check sa DPWH dahil doon sa mga maanumalyang flood control. Ito namang dito naman sa usapin ng Bureau of Fire Protection, sa tingin ho ninyo, ano po kaya itong pinanguhugutan nitong naging pahayag ho ni Secretary John Vic Rimulya kaya sinabi niya na ipag-uutos niya itong lifestyle check sa inyong hanay? Batay po sa mga nakaraang mga pahayag ng ating sekretary at saka mga naunang balita po, nagsimula po ito doon sa isang pagkakamali na nagawa ng isang membro natin tungkol po doon sa pag-prescribe po ng specific brand po ng firefighting equipment. Ito po yung fire extinguisher sa isang naturang embassy po dito sa Metro Manila. At pagkatapos po kaugnay po doon, naipahayag niya po yung tinatawag nating mga lavish lifestyle check doon sa ating mga executive officials po ng Bureau of Fire Protection. Doon po nagsimula po. Opo. So gaano naman po katotoo na ilan po sa mga opisyal ng Bureau of Fire Protection ay may mga resort dyan ho sa Tagaytay na siyang isiniwalat din mismo nitong ni Secretary Rimulya? Batay po sa pagsiwalat ng ating butihing sekretary, ang Bureau of Fire Protection po ay ina-acknowledge po yung obserbasyon na kanyang isiniwalat. Ganun pa man po, ang Bureau of Fire Protection po ay sumusunod naman po, tumatalima pa rin tayo sa tinatawag nating due process sa pag-find out po ng mga pag-find out at pag-validate sa mga information po na isiniwalat ng ating butihing sekretary. So, doon po sa pagsiwalat niya na yon, tumutugon po tayo. Ang Bureau of Fire Protection po ay handang tumugon po sa panawagan ng ating DILG Secretary. May katanungan rin po ang aking kapartner dito, si Bombo Jaira. Bombo Jai, go ahead. Sir, sa ibang usapin naman, mayroon din daw pong illegal scheme sa loob ng Bureau of Fire Protection, partikular na sa pagbibenta ng mga fire extinguishers. Is there enough document to support na legal ang naging proseso ng pagbili ng mga naturang kagamitan? Kabombot Kasernation, Fire babalikan natin. Safety Inspection Clearance or Balikan Fire natin. Safety Inspection Certificate. Go ahead, sir. Go ahead. Fire Safety Inspection Certificate. Mm-mm. Ang problema po rito is yung isa sa mga pinapansin po ng ating secretary po yung illegal na pagbenta. Actually po, ang Bureau of Fire Protection ay nakapaglabas na po ng 2 memorandum circular para masawata po itong ganitong gawain, itong pinagbabawal na gawain ng ating mga kasamahan sa serbisyo. At hinihikayat po namin ang publiko para
mag-report po. Mag-report kung ang mamamayan kung mayroon silang nakikita na ganitong gawain dahil ayon po sa dalawang circular na pinalabas, pinagbabawal po talaga ito ng Bureau of Fire Protection. Mhm. At dahil po sa mga pahayag na ito ni Secretary Remulla ay ire-require niya po ang pagsusuot ng mga body-worn cameras sa inyo pong mga tauhan. Pabor po ba tayo dito? Ah, batay po sa ating structure po, ang DILG po ay ang Bureau of Fire Protection po ay nasasakupan ng Department of Interior and Local Government at welcome po ito sa itong initiative na to ay ang Bureau of Fire Protection po ay uh, buong sumusuporta po sa initiative ng Ayun, medyo nagka-problema yung linya. Sir? Opo. Ayan. Nasa linya na si Opo, ayun na ituloy po natin yung nababanggit ho ninyo. the Bureau yung Bureau of Fire Protection po ay buong suporta po doon sa panawagan ng ating butihing secretary para to pa sa pagbibigay ng body worn camera tuwing po magkakandak ng tinatawag nating fire safety inspection po. Alinsunod na rin po sa panawagan ng tinatawag nating transparency and accountability para maiwasan po yung illegal na activity or yung pinagbabawal na aktibidad ng ating mga fire safety inspectors sa tuwing magsasagawa sila ng tinatawag nating fire safety inspection sa mga establishment dito sa mga establishment na kanilang nasasakupan. Tama po, sir. That's very beneficial talaga sa hindi lamang sa inyong tauhan, lalong-lalo na syempre sa operasyon din na inyong isinasagawa. Anyways, paano po sa kasalukuyan naapektuhan ng isyong ito ang moralidad ng mga Bureau of Fire Protection personnels po natin? Pakiulit po yung tanong. Apo, paano naman po sa kasalukuyan yung mga epekto nito sa issue naman ng moralidad po sa ating mga personnel, sir? Sa ngayon po, ang Bureau of Fire Protection po ay nire-respeto po yung pahayag ng ating kagalang-galang na DL Secretary John B. Cremolya tungkol po doon sa mga naobserbahan niya po na mga lifestyle po ng mga bilang na executive official ng Bureau of Fire Protection po at nire-respeto po natin ang kanyang obserbasyon na pinahayag. Gayunpaman po, ang ating Bureau of Fire Protection po ay tumatalima pa rin po sa tinatawag nating due process at hindi po natin tinatanggalan ng karapatan ng ating mga empleyado, lalong-lalo na yung mga matataas na opisyal ng ating kawanihan na mapataas yung antas ng kanilang pamumuhay kung ito naman ay naayon at alinsunod sa batas at sa tama at mabuting paraan. Bilang panghuli, sir, baka meron kayong mensahe sa publiko hinggil pa rin ho sa mga programang ipinapatupad ngayon ng Bureau of Fire Protection. Go ahead, sir. Tungkol po sa programang ipinapatupad ng Bureau of Fire Protection po, ang BFP ay sumusunod at sa pagtataguyod po ng tinatawag nating transparency and accountability sa public service at tuloy-tuloy po yung pagtugon namin sa mga pangangailangan ng ating mga mamamayan at tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng mga iba't ibang pamamaraan kung paano pa namin mapagtatagumpayan ang aming kampanya para tuloy-tuloy po na mapangalagaan ang kaligtasan ng ating mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa mga impormasyon na ibinahagi mo sa panayam na ito, Sir Bonifacio. Maraming salamat po. Mga kabombot ka, Sir Nason, nakaprem natin walang iba si Bureau of Fire Protection Information Office Director, o Public Information Office Director, na si Fire Senior Superintendent Bonifacio C. Carta.